32 years. 22 years. 4 years. 1 year. As barkada. Friends. Yung brother ko, classmates sa school. Then, nag-meet kami. Then, nagkaroon kami ng group na barkada. Yun. Then, doon nag-start. Doon ako kinort. Nung nandun sa Cavite, na-meet namin yung isa't isa sa bahay ng kapatid ko, sa malapit doon sa bahay ng friend niya. Yes. After 10 years of marriage, syempre, third party. Maraming beses. Once? Twice? Thrice? Ilan? Maraming beses na. Understanding. Yung mas intindihin mo siya kung paano nangyari, yung reason why, understanding yung yung situation niya kasi kami naghiwalay, long distance relationship. Yan. Sino yung mainit ng ulo, dapat medyo mahinahon yung isa. Hindi pwedeng sumabay para yung mainit. Dapat merong mag-giveaway na isa. Kailangan pag-usapan, tapos kailangan i-admit siya sino yung may kasalanan, hindi. Kailangan mo lang marunong magpatawad. Understanding, yung love for each other, and yung family, yung kailangan tight yung ng family band, family nyo. So, yun, successful. Ang secret sa successful marriage is yung Understanding. yung love, respect, at saka una sa lahat yung maging sentro ng pagmamahalan ng Panginoon. Kasi kahit anong problema dumating sa buhay nyo, malalagpasan nyo yun at makakapagpatawad ka. Maging open-minded sila dapat at intindihin yung sitwasyon ng bawat dadating sa inyong problema, i-analyze nyo kung saan nagmula, kung sino may dahilan, bago intindihin yung sarili, huwag kang maging judgmental agad. Dapat pag-isip ng hindi lang 2 beses bago mag-decide na gagawin sa mga bagay na pag-aasawa, hindi pwede maging subok-subok, hindi dapat decided ka na kung papasok sa ganang stage ng relationship. Tsaka kailangan, bago ka mag-asawa, kilalanin mo muna yung magiging asawa mo, kaibiganin mo muna siya. At pangalawa, kailangan magkaroon muna kayo ng stable na trabaho bago kayo pumasok mo kasi mahirap ang buhay sa ngayon. Yeah. Okay? How long have you been together smoothly? Smoothly? Yeah. 3 years. 3 years? 3 years. 3 in good. Maiksi eh. Kaya mag-asawa ng maaga. What are the causes of fighting between you and your Ay, para sa akin. Third party, mostly. Pinaka-major namin third party. Second na lang yung financial. third party? Sino nagsisimula na? Siyempre, yung lalaki. Stress si tita. Stress talaga ako. Tanungin niyo pa. Ay, record. How did you react every time there is a conflict between you and your partner? How? Siyempre, nandun yung yung first siguro, hindi mo pa papansinin. Tapos, pag madalas ginagawa, paulit-ulit, talaga magagalit ka na. Example. Magbigay ka ng example, tita. Na Example. Ano yung naging reaction nyo? reaction?
Nung first time, tita, anong naging reaction nyo nung first time yung nalaman na may third party? Siyempre, ano yun? Galit. Tapos, susundan mo talaga siya, gagawa ka ng paraan para ma-prove mo na talagang positive yung sinasabi. Tapos nung tumigil po nung first time. Hindi, continuous. Ay, Continue siya. In so, short, nag-a-add lang. oo. Hindi nagtatanggal, nag-a-add. Oo, ganon. So, ito na. When did you decide to put an end in that relationship? Wala pa. Ngayon pa lang, after 20 years. Oh, ang tawag ko, 17 years ka pa nagtiis, tita. Hindi kasi, para ma-save mo yung family mo, nagbigay ka rin ng time or length period kung hanggang kailan. Akala mo magbabago, hindi rin na magbabago. Kaya umabot ng 20. Diba ang pangit? Ang haba ng patience niya. 17 years. Mahirap ba, tita, na mag-decide na tapusin na, gano'n? Marami kasi conflict. Kahit gustuhin ko, mayroong parang magkakaroon ng conflict na pag ginawa ko to, eto naman yung Magiging cause? oo niya, magiging cause naman nun. Kaya tumagal ng ganon yung adjustment period sa akin, 20 years. Pero ngayon, decided ka na talaga. O naman, ngayon pa ayoko na, no? Hindi, ayoko na rin. Anong Time. naging epekto nun sa'yo bilang nanay? Siyempre, stress, number 1. Tapos, yun, stress talaga. Sobrang stress. Stress. Ano yung parang, naging epekto sa inyo bilang babae? Babae. Nawala yung confidence ko sa sarili. Nawala yung yung syempre, andun yung inferiority mo. Wala na yung confidence mo sa sarili, mawawala. Nababawasan. Tapos, as in, may stress ka, tapos parang iikot ang mundo mo sa anak mo, tapos sa sarili mo. Paano mo ma-overcome yun? Lalo na pag wala kang stable job. Nakaka-stress talaga. Tapos magiging cause na yun ng Ano naman naging reaction ng mga anak mo doon? doon, syempre, yung panganay ko, habol-habol pa siya. Hindi pa siya nagre-react na ng time na yon. Lately na lang nung nagkaroon na siya ng oo. Doon na siya, pero nung Ano ginawa niya, tita? wala, tahimik lang siya. Hindi niya pwedeng patulan si papa niya, hindi siya pwedeng mag-react. Tahimik, as in tahimik. Nag-react na lang siya siguro, itong lately na lang na nag-turn siya ng 19. Paano po sila naapektuhan? Naapektuhan ba? Oo, affected sa kanila. Sa yung ang affected sa kanila, yung pag-aaral nila. Tapos, siyempre, umalis kami ng bahay nung time, nag-attempt akong umalis. Layasan si papa niya, bitbit ko siya. Nag-attempt ka na, tita? Nag-attempt na ako nun. Ba't hindi Nag 1 week, 3 weeks kami nun. Tapos, kasama ko siya. Although, yung budget ko nun, hindi ganun kasapat para bumukod kami ng bahay. Hindi ako makabalik sa Parañaque, sa Las Piñas. So, ang ginawa ko, doon kami nag-stay sa store. Nahihirapan siya. Hirap siya kasi nung time, hindi pa siya sanay mag-commute ng first year. First year college siya nun. High school. Ay, ang tagal na. Oo, hindi siya ganun. Tapos, nag-stop. Nag-stop siya siguro 1 week lang ata yun. Stop ko lang 1 week dahil nga yung adjust na paano mag-transpo, tapos conflict na sa kanya, hindi niya. Basta tahimik lang kasi sila, hindi sila lumalaban. Tahimik lang kami. Tita, ilang years kayo nung nagkaroon siya ng third party? Ilang years? Basta nung time nun, 4 years old si Jaira. Ay, matagal na din. 4 years old. Tapos good siya. Tapos bad na naman. Parang pag hindi nagiging smooth ang takbo sa kabila, siguro nagiging. Tsaka ako na rin yung nasa akin, ako na yung babae, nasa akin na yung decision kung gusto ko siyang hiwalayan. Parang lumabas, nakampante rin yung partner ko na hindi ko alam na akala mo magbabago,
yun na hindi rin naman pala. Kaya ang nangyari, tumagal ng ganun. Eh di ang tagal din ng inintay niyo. Ang tagal, kasi si mami tsaka father ko, kasi mother ko, dahil nga sa job description ng asawa ko, police, sabi, di ba, babalik sa'yo, magbabago. Pero yung tumatagal yung length na ganun, hindi rin naman nagbago. Parang kakaantay mo ng bago, hindi. Lalo siya lumala. Nung nagbago lang siya siguro nung nagkaroon ako ng kantin. Nasarili ko na. Yung tinurn over sa akin ng mother ko yon sa 7 years. Pero yung length period na 7 years, meron pa rin siya kahit papano. Meron siyang babae. Parang kahit na hindi na siya yung kumikita, parang siya pa yung may lakas na loob. Ganon. Eh, tita, ano naman, why did you choose to end the relationship? Para naman maging masaya ako. Diyos ko Oo, po, ang haba din in nung 20 years siguro sa loob ng 20 years, pangit, wag niyo, ako a-advise ko, siguro bigyan lang ng yung tao, yung lalaki, yung asawa mo. Unang ultimatum pa lang, hadlangan mo na agad. Tapos kausapin mo. Kung hindi magbago, ang mali ko kasi, bumalik siya sa amin, hindi siya humingi ng sorry. Inaccept ko siya na hindi siya humingi ng sorry na hindi na niya uulitin. Paano siya bumalik, tita? Bumalik lang siya? Bumalik lang siya na dumating sa amin. Tapos, parang walang nangyari. Dumating siya para kay Jaira pa nun. Kasi, oo. Ganon. Parang ganon. Tapos, mga ilang taon, wala, meron na naman. Sa tingin mo, tita, pag pinutol mo na yung relasyon niyo, pag naghiwalay na kayo, ano magiging epekto nun nila sa mga ano? Sa kanila, mawawalan sila ng nung tata yung pinaka parang pader namin. Kasi doon din ako kumukuha sa papa niya ng yung lakas na natatakot ako. Matatakotin kasi ako na walang Kahit tita kasama. na alam mo, madami Kahit, siyang... oo. Parang minsan yung weakness ko nasa kanya. Kaya pag wala siya, ang gagawin kong strong si Jaira. Pag kang umalis kasi wala si papa mo, kami lang nandito. Kaya siya ang naging ko, parang partner niya. Kasi yung strong ni papa niya tsaka to, parehas. Kaya pag wala si papa niya sa kanya rin ako. Pero pag nandun si papa niya, kaya ito, wala. Kampante kami. Di ba, no? Kampante kami pag nandun si papa niya. Mahal mo pa, tita? Hindi na. Totoo? Hindi na. Bakit? Nawawala rin Ilang kasi yun percent? Awa. Awa na lang. Naawa na lang kami sa kanya. Sasabihin mong love, wala Kahit sabihin mo, kasi malalaman mo naman ang love pag yakap pa lang Hindi na. Pilitin mong una, siguro babalik yun kapag nagbago siya. Ipakita niya sa akin. Umaasa ka pa, tita, na magbabago? Hindi na. Ayaw ko na. Tsaka okay na yung mother ko na rin nagsabi sa akin na pwede na. Kasi nung time noon, hindi si mommy ko, hindi nagsabi sa akin na 28. Sabi, babalik din sa iya, magbabago rin yan. Pero yung sa tagal, parang na-realize ko na, tatanda ako na ganun pa rin ang issue sa akin. Kaya ang ginawa, ang decided na, nung nag-18 years old si Jaira, nag-decide na yung mother ko na, hiwalayan mo na lang. Total malaki na si Jaira. Parang wala na naman natulong dito. Wala na rin siyang parang dagdag stress na lang siya sa amin. Sa ngayon, lalo na sa ngayon status namin. Kailan mo balak, tita? Hindi ko pa alam. Hanggat Pero sure ka naguguluhan na? pa rin kami. Oo, sure na ako. Kung meron na talagang ibang way na andyan agad, na pwede namin agad lipatan, tapos may income agad. Naku, ang dali siguro sa amin. Paano, Pero tita, bitbit ko pag agad yan. halimbawa, humiwalay ka na, tapos nakahanap na kayo ng... Tapos sumunod siya. Mm-mm. Hindi na siguro siya susunod. Kasi sa kanya rin nanggaling na ayaw na rin niya sa amin. Bahala na rin kami. Di ba dialogue niya lagi, no? Paano sabi niya, tita? Bahala ka sa buhay niyo. Okay, tanggap naman namin. Di sabihin niya bahala. Okay, amin naman, okay, bahala. Kami may pamilya pa naman kami. Bakit ayaw niya pang siya na mismo yung... Yun nga ang point ko Bakit hindi na lang ikaw unang umalis? Ikaw na lang lumayo. Ba't kami Hindi pa? na lang siya binigay dun sa mga ano niya. Kinausap ko na rin. Hindi rin siya siseryosohin. Lalo na may pangatlo na naman siya. Hindi siya siseryosohin din.
pinamigay ko na lang Tita, yung nakausap mo yung mga ano niya? Yung Mga isa, oo, nakausap ko. Yung pangatlo, nakausap ko pero dininay niya. So, wala pa akong proof to na sila. na sila talaga. Pero, yung kutob namin, oo, meron na talaga. Yun nga lang, yung pangatlo, parang ang hirap nila. Kailangan pa talagang ebidensya para ma-prove mo sa kanila na, Yung pangalawa, tita, anong sinabi mo dun sa pangalawa? di kunin niya. Ayaw. Inunahan niya ako. Kinalasan niya yung papa nila. Yun ang unang nag-move on. Iniwan niya sa akin. Kasi, yung number 2, ang talagang alam niya, love niya talaga yung papa nito. Sa 6 years na sila eh. Ay, sexy. Oo, 6 to 7 years na bago dumating si number 3. Tita, nung kinausap mo siya, compose ka nun? Parang relax ka? Oo, ganun. tsaka nag-usap kami noon. Kung gusto niya, kako, dun ka. Hindi naman gusto ko sa naman yung skandalosang usap. Hindi naman ako mahilig mag-skandalo. Wag mo lang unahan ako. Pag tinaasan mo ako at minura mo ako, kaya kitang patulan. Pero kung mag-uusap tayo ng maayos, kausapin mo ako maayos din kita. Kaya ko naman iladlad yung pagiging yung kapa ko. Diba? Pagiging edukada ko. Kaya kong tanggalin niya, ile-level lang kita. Level. Kung squat gali mo, kaya kong i-adjust sa sarili ko rin. So, naghiwalay na sila nung pangalawa, tita? Oo, friend na lang sila. Friend na lang, pero siguro nandun pa rin sila. Sa akin wala na yun eh. Kasi, hindi na rin ako nagungat. Uy, asa nga, Parang naging immune ka na, tita. Na-immune na rin ako. Yun ang pangit. Kaya kailangan, parang pagiging martir, oo, totoo may martir. Kasi nga, ang martir, ma-save mo yung relationship at saka yung family mo. Kung hindi na rin, pero talagang magsasuffer isa sa inyo. Hindi masaya. Ako, hindi naman ako masaya eh. Tita, hindi mo siya naisip gantihan? Na-attempt ko rin. Kaso nang inisip ko naman, kung mag-a-attempt ako ng ganun, parang feeling ko, parang sino pa magsiseryoso pa ba sa akin? May asawa, may anak ka. 'Di ba? Tapos, yung business mo pa, may negosyo ka. Nung time na yon. Kung siguro wala akong negosyo nun, siguro, mas malayo ka dun sa tao. Baka sakali. Kung tinuldukan niya, dapat tinuldukan. Sa akin kasi hindi manggagaling na mag-end tayong dalawa. Tapusin mo, inumpisa niya, di ba? Dapat tapusin niya. Pero, pag ako naman ang mag-move, ayoko na ako magiging reason bakit tayo naghiwalay. Ikaw ang umayaw sa akin, di ikaw ang umalis. Parang yun ang ko eh. Tsaka, Mas gusto niya na siya na lang yung huminto. oo. Sabihin mo sa akin, ayaw mo. Nagsalita naman siya na ayaw na rin niya. Wala na rin. Hindi na rin asawa turing niya sa akin. Kung ganun nga, yun nga lang sa kanya, kami ang dapat umalis sa bahay. Ba't ako alis ng bahay? Ako uupa ng bahay. Siya libre doon. Sa bagay, malapit na naman Ano bang bahay yun, tita? Actually, conjugal na yun eh. Kasi kinuha namin yun, kasal na kami. Magkasama na kami. Late lang namin nakuha yun. Di ba pag conjugal, May karapatan both time parehas. kung hindi, yung mga Hindi anak. kasi nung time na kinuha ko yon, yung age ni Jaira nun, 16 pa lang. Pero dapat talaga sa pangalan ko ilalagay na sa kanya. Pero kung yung family ko, broken galing sa broken family, siguro yun ang ma-advise nila sa akin, i-let go ko agad si papa niya, nung first pa lang. Pero hindi rin kasi sila mami ganun eh. Para inisip nila na, Hanggat kaya-kaya mo sa'yo. kaso nung nakikita nila na naging battled, wife na rin ako minsan, nag-give up na rin si mami. Mas malaki na siya, okay na. Kaya naantay ko lang na makagraduate. Kaya ang plano na rin namin, makagraduate lang siya. Ayoko na rin naman eh. Makatapos lang siya. Tapos yung isang maliit, yun na lang naman ang pwedeng, ayoko naman magtrabaho siya na shoulder niya ako, di ba? Ang gusto ko naman, magtrabaho siya, hanggat wala akong income, pwede naman niya ako tulungan. Pero pag nakaroon akong income, syempre ako magpapaaral doon sa bunso para ma-enjoy din niya. Mabili rin niya at makapag-invest din siya sa sarili niya. Kaya tita, kailan nyo, sa sarili nyo, parang hindi nyo ba naisip na hindi ko na patatagalin, tapusin ko na to kasi parang Oo naman. Hindi ko lang alam kung paano ang simula, kung saan ako magsisimula. So kaya hindi nyo rin natuloy. Kaya hindi ko rin matuloy. Tsaka siguro dahil mahina ang decision making ko rin, hindi ako ganun hindi ganun ang buo ang loob ko na magpursige na kaya ko na, bitawan ko na siya.
Last na tita, anong advice mo dun sa mga sa mag-asawa? Sa mga mag-aasawa, ang hirap naman. Advice ko siguro sa akin, ang mga advice ko, dapat, yung sa ganito nagsisimula, syempre, andun yung pansinin nyo na andun yung respect nyo pa rin. Respeto sa isa't isa. Kailangan may respeto kasi isa't saka sa sarili mo. Ngayon, pag una pa lang na, kasi polygamous ang lalaki, hindi mo maiiwasan na merong nai-involve yung lalaki sa third party. Kung meron man dumating yung unang-unang ganon na ma-experience ng mga babae, ng mga asawa, bigyan nilang another chance, pero kailangan ipakita nila na magbago yung lalaki. Kasi kung hindi, wag yun ang paabuti na another chance. Hindi kalokohan na yun eh. Kailangan una pa lang, bigyan mo agad ng, para yung sarili mo, Bahala mo. Parang ka-self-worth pa din. oo. Tsaka, dapat ang babae may trabaho kahit may trabaho ang lalaki. May Dapat sariling pantay. pera. Oo, kasi pag walang trabaho ang babae, nandun yung babae minsan lalo na pag pinasukan ng third party, nagkakaroon ng yung confident, nawawala yung confident ng babae. Parang sa kanya ka nakaasa. Oo. Kailangan talaga ang babae may trabaho. Tsaka, yun. Yung cellphone, hawakan lagi para ma-check kung talagang meron o wala. Wait, last na tita. Anong cause kung bakit siya nagka-third party? Sa base ko lang materialistic si papa niya. Kasi nung time nung ligawan ako ni papa niya, meron talaga kami. Lumaki ako na meron. Simula bata hanggang lumaki. Kaya nakita nila yung kantin ng mother ko noon. Kasi estudyante siya sa PATS dati. Nagkakantin kami dun sa eskwelahan. Tapos nakita niya yung kantin namin, yung mga sasakyan namin, yung tao namin. So, parang dun yung nandun yung dun siya nakafocus. And yung tita, siya din, After parang nun, may kaya din. hindi sila ganun hindi yung level namin, parang mas mataas kami sa kanya kasi andun yung inferiority niya eh. Kaya gusto niya ako mapangasawa agad. Paano kanya niligawan dito? Ayun, niligawan niya ako kasi ano ba yun? Pupunta sa bahay. Gano'n kayo katagal? Wala niyo pa kasi dito. 1 year bago kami mag-boyfriend. Nagpaligaw ko as in 1 year. Tapos 3.5 years bago kami nagpakasal. So umabot na 4.5 years bago kami nagpakasal. Tapos hindi niyo nakita na may gano'n siya Hindi ugali? siya ganun kasi masyado siyang tahimik. Tsaka tahimik siya, hindi siya ganun yung tipong masikreto pala. Ano sikreto siya? Hindi Ba't hindi ka nagdudunod? nakilala mo ang ugali kasi ng lalaki kapag kasama mo na sa isang bahay, lalo na pag nasa poder ka ng pamilya niya. Hindi mo makikilala ang lalaki sa poder mo. Yung nasa poder ng magulang ng babae. Hindi eh. Kasi bilang ang kilos niya. Pero once na-realize ko na nung tumira ako sa bahay nila, doon ko nakilala ang totoong ugali niya. Yung totoong ugali ng lalaki lumalabas pag nando sa poder ng babae. Ay, ng poder ng lalaki, ng magulang. Yeah, isang tip yun para sa mga sa akin. So, bale nung mag-boyfriend, girlfriend, masikreto na siya sa inyo? Tahimik siya, magalang, respeto. Pero, yung respeto niya, front. Pang-front lang. Meron kasing karakter ng lalaki na ang secret, ang ugali niya, nakatago. Alam mo yun? Yung doble cara. Maganda. Meron kasing tao na marespeto ka sa ibang tao, pero sarili mong pamilya hindi. Kaya ang sa akin, ang masasabi ko doon sa mga babae, sa mga kabataan niya, una dapat, kung pipili kayo ng lalaki, may respeto sa magulang. Sa magulang niya mismo. Magulang nila. Kasi once na hindi marunong magrespeto sa magulang yun, gagawin yun sa Sa'yo. asawa. Magulang nga niya, hindi niya nirespeto, yung pa kaya. Ikaw kaya balang araw na aasawahin. I would take note of that.
Yun lang, yung number one yun. Kasi kapag mapagmahal yung lalaki sa magulang, andun din ang blessing sa kanila. Kumbaga yung blessing ng bot ninyong parehas, na andun. Pero pag yung lalaki, bagsak. Sa akin, number one yun eh. Kailangan Kasi hindi mo naman aasawahin yung pamilya nun eh, kundi kayo magsasama parehas eh. Kasi na-realize ko yun, based sa experience ko ha,